May bahagi ng karagatan sa may bandang western part ng North Atlantic Ocean, na sinasabing dahilan ng pagkawala ng mga barko, at mga sasakyang panghimpapawid. Karamihan sa mga sasakyang dumaraan dito, ay bigla na lang nawawala na parang bula. Halina't samahan mo akong tuklasin, ang misteryong bumabalot sa Bermuda's Triangle, o mas kilala bilang, The Devil's Triangle. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating video, kung bago ka pa lang sa ating munting YouTube channel, magkalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi ka updated kapag may mga bago ako uploads. Kaya, umpisahan na natin. Ang ating mundo ay binabalot o napapalibutan ng halos nasa 70% na katubigan. Dahil dito, ang mga kontinente at ang mga isla ay halos nasa 30% lamang sa buong mundo. Ang karagatang bumabalot sa ating mundo ay binubuo ng 4 na mga karagatan na talaga naman naglalakihan at naglalaliman. Kabilang sa mga karagatang ito, ang Pacific Ocean na may hawak na titulo bilang pinakamalalim na karagatan sa buong mundo. Ang lalim ng Pacific Ocean ay tinatayang nasa 11,022 meters. Atlantic Ocean na may lalim na 8,486 meters. Indian Ocean na may lalim na 8,047 meters. Arctic Ocean na may lalim na 5,450 meters. Alam nyo ba, na may sinasabing misteryosong bahagi ng karagatan, ang sinasabing salarin sa pagkawala ng ilang mga barko, at mga sasakyang panghimpapawid. Ito ay ang Bermuda Triangle, na kilala rin bilang Devil's Triangle, na nakapaloob sa Bermuda, Florida, at Puerto Rico. Sinasabing ang Bermuda Triangle ay may tinatayang sukat na 440,000 miles. Ang Bermuda Triangle ay isa sa mga rutang daanan ng mga barko, at mga eroplano na pumupunta sa Amerika, Europe, at Caribbean. Ang kwento patungkol sa Bermuda Triangle ay nagsimula noong panahon ni Christopher Columbus. Sinasabi ni Christopher Columbus na siya raw ay nakakita ng mga apoy na bumubulusok patungo sa dagat na nakapaloob sa Bermuda's Triangle. Ayon ba kay Christopher Columbus na nakita niya ang mga apoy na bumubulusok sa dagat, noong kasalukuyan niyang isinasagawa, ang una niyang paglalayag sa mundo. Si Christopher Columbus ay isang explorer at navigator na Italyano na nakumpleto ang 4 na paglalakbay sa buong karagatang Atlantiko. Siya rin ang nagbukas ng daan para sa malawak na exploration sa Europa at colonization ng mga Amerika. Si Christopher Columbus ay ipinanganak noong 1451 sa Genoa, Italy, at namatay noong May 20, 1506 sa Valladolid, Spain. Sa paglipas ng mga siglo, napakaraming bilang ng mga barko at mga eroplano, ang mapapabalitang misteryosong naglaho na walang iniwang bakas sa bahagi ng Bermuda's Triangle. At dahil sa ilang sunod-sunod na pangyayari na iyon, sa bahagi ng Bermuda Triangle, ito ay sanisi pinaghihinalaan at kinatatakutan ng mga tao kalaunan. Ang salitang Bermuda's Triangle, ay unang ginamit ni Vincent Gaddis noong 1964 sa Argosy Magazine. Ang Argosy Magazine ay ang unang pulp magazine ng mga Amerikano. Si Vincent Gaddis ay isang author, na ipinanganak noong December 28, 1913 sa Ohio, United States. Mayroong 5 pinakasikat na misteryosong pangyayari ang naganap sa Bermuda Triangle. Number 1, The Mary Celeste. Ang Mary Celeste ay isang American merchant brigantine, na naglayag at nawala, sa Atlantic Ocean sa labas ng Azores Islands. Ang barko na ito ay naglayag noong November 7, 1872. Natuklasan noong December 7, 1872, na ang barko na maayos naman ang lahat, maliban sa mga sakay dito. Natagpuan ang barko na stranded sa dagat, matapos nitong simulan ang paglalayag, mula sa New York patungong Genoa, Italy. Mayroong 7 itong crew member, kasama si Kapitan Benjamin Briggs, ang kanyang asawa at ang kanilang 2 taong gulang na anak, na nilisan ang barko na may kargang mga raw alcohol. Mayroon din ang tagpuang sword sa may deck ng barko. Iniisip nila na ang may kagagawan ito ay ang mga pirata. Ngunit ang mga kagamitan sa barko at ang mga supply ng pagkain ay hindi nagalaw. Meron namang ibang nagsasabi na ang barko ay inatake ng napakalaking pugita. Ngunit ang tanong, saan napunta ang lifeboat at ang mga sakay ng barko? Number 2, Ellen Austen. Ang Ellen Austen ay isang American White Oak schooner. Noong 1881, ang 210 feet long na Ellen Austen ay patungo sa New York mula sa London.
May napansin silang isang barko sa di kalayuan sa isang derelict malapit sa Bermuda Triangle. Ang lahat ay tila maayos sa hindi kilalang schooner na palutang-lutang sa may north ng Sargasso Sea, ngunit wala ito kahit isang crew. Si Captain Baker ng Ellen Austin ay humiling na obserbahan ang barko sa loob ng 2 araw upang matiyak na hindi ito isang bitag. Makalipas ang 2 araw na walang tugon mula sa barko, pinasok ng kapitan ang misteryosong barko kasama ang kanyang tauhan. Nadatnan nila na ang barko ay maayos at ang mga cargamento dito ay maayos din, ngunit wala ni kahit isang crew. Naisipan ng kapitan ng Ellen Austin, na ibalik ang misteryosong barko, kaya naman nagtalaga siya dito na ilang mga crew member upang may sama ang barko pabalik. Gayunpaman, makalipas ang 2 araw na paglalayag sa kalmadong tubig, bigla na lamang nagkaroon ng bagyo na naging sanhi para magkahiwalay sila. Pagkatapos ng bagyo, ayon sa mga kwento ni Kapitan Baker, hinahanap nila ang naturang barko sa pamamagitan ng kanilang spyglass. Nakita nila ulit ito katulad noong una nila itong nakita. Wala itong ni isang nakasakay na crew. Ayon pa sa kwento ni Captain Baker, sinubukan nilang ibalik ulit ang nasabing barko, ngunit nangyari na naman ang katulad sa unang nangyari. Napahiwalay na naman sa kanila ang barko at hindi na nila ulit ito nakita. May ilang naman na nagsasabi na minsan namamataan nila ang misteryosong barko, ngunit ang mga sakay nito ay hindi ang mga crew ni Captain Baker. Ang pagkawala ng misteryosong barko, at muling pagpapakita nito, ay walang nakakaalam. Tanging ang misteryo lang sa Bermuda Triangle, ang makakasagot sa mga tanong. Number 3, USS Cyclops. Ang USS Cyclops ay isa sa mga Navy's biggest fuel ship na sinasabing kumuha ng napakaraming buhay sa history ng US Navy sa isang pangyayari lamang. Noong March 1918, ang napakalaking barkong ito ay umalis upang maglayag mula sa Brazil patungong Baltimore sa pamamagitan ng Bermuda Region. Ito ay nagdadala ng 10,800 tonelada ng manganese ore na may sakay na 309 na mga crew members. Maayos naman daw ang lahat. Ito ang una at nag-iisang mensahe na ipinadala ng barkong ito, na nagpapahiwatig na walang kahit anong problema. Gayunpaman, ang naturang barko ay hindi na muli nakapagpadala pa ng mensahe. Nagkaroon ng search and rescue operation, ngunit wala silang natagpuan. Wala ring nakita na kahit anong debris ng naturang barko, o kahit isa man lamang sa mga crew members na sakay rito. Nabigo din ang mga naval investigator na mahanap ang isang tiyak na dahilan para sa pagkawala nito. Bagaman maraming mga teorya na nagmumungkahi na may iba't ibang mga reason. Dahil sa pagkawala ng USS Cyclops, napabilang ito sa listahan ng mahigit 100 barko at eroplano, na nawala sa loob ng area ng Bermuda Triangle. Number 4, Carroll A. Deering. Ang Carroll A. Deering ay isang 5-masted commercial schooner. Noong August 22, 1920, mula sa Norfolk, Virginia patungo sa Rio de Janeiro, sakay nito ang bihasang kapitan na si Captain William H. Merritt at 10 crew nito. Makalipas ang ilang araw, si Captain William H. Merritt ay nagkasakit at pinalitan muna siya pansamantala ng bagong recruit na kapitan na si W. H. Wormel. Ang barko ay may mga kargang uling at nakaschedule din silang bumalik sa December. Isang lightship keeper na si Captain Jacobson, sakay siya sa Cape Lookout Lightship sa bahaging North Carolina, nang makita niya ang barko malapit sa dalampasigan. Nagbigay ng signal si Captain Jacobson sa pamamagitan ng ilaw at di katagalan ay isang hindi kilalang crew ang lumabas at nagulat na nawawala ang angkla ng barko. Binigyan ni Captain Jacobson ng pansin ang ulat na ito, ngunit hindi siya makapag-report dahil nagkaproblema ang kanyang radyo. May napansin din siya na kainahinalang mga crew na paikot-ikot sa may deck ng barko. Makalipas ang 2 araw, noong January 31, ang CP Brady ng Cape Hatteras Coast Guard Station ay nag-spy sa barko habang palutang-lutang sa bahagi ng Diamond Shoals. Ang mga layag nito ay nakababa pa rin ngunit nawawala ang mga lifeboat nito. Ang tauhan ay naglaho na parang multo. Wala na ang mga personal na gamit, pangunahing kagamitan sa pag-navigate, ilang mga papel, at mga angkla ng barko. Ito ay isa sa most written about maritime mystery tungkol sa mga misteryo sa dagat sa ika-20 siglo dahil sa misteryong pag-abandona nito. Number 5, Witchcraft. Noong ika-22 ng Disyembre taong 1967, isang cabin cruiser na nagngangalang Witchcraft, ang umalis mula sa Miami. Sakay nito ang kapitan na si Dan Burke at ang kaibigan na si Padre Patrick Horgan.
Habang sila ay sakay ng 23-feet na mamahaling yate, sobra silang nag-enjoy sa mga tanawin na nagmumula sa mga Christmas lights sa Miami. Gayunpaman, matapos maabot ang 1 milya lamang mula sa baybayin, ang Coast Guard ay nakatanggap ng isang tawag mula sa kapitan, na nagsasabi na ang kanyang yate ay may not-aman na bagay, ngunit wala namang malaking pinsala. Dahil mukhang kailangan ng tulong ng witchcraft, tinungo ng Coast Guard ang kinalalagyan ng nasabing barko sa loob lamang ng 19 minutes ngunit, wala siyang naabutan. Walang kahit isang barko sa lugar na ito o palatandaan na meron ditong dumaan na barko. Kung ano ang pinaka nakakaintriga tungkol sa kwentong ito ay ang partikular na cruiser na ito, ay imposibleng lumubog. Marami rin itong naroon na mga life jackets, lifeboat, flare, depression signal device at iba pa. Wala man lang naiwang mga gamit at nawala ang barko. Ang mga opisyal ng Coast Guard ay naghanap sa 100 square miles na karagatan sa mga susunod na araw ngunit hindi matagumpay. Walang barko ang natagpuan hanggang ngayon. Nawala ang barko at ang nananatili ay ang haka-haka tungkol sa tunay na nangyari sa naturang witchcraft. Kung ano man ang tunay na dahilan, sa pagkawala ng mga barko at mga eroplano at ang mga misteryo ng nangyayari na nakapaloob sa Bermuda Triangle, ay nanatiling walang kasagutan maraming taon na ang nakalipas. Tanging ang karagatan lang na nakapaloob dito, ang tanging makasasagot ng lahat. Ikaw, meron ka bang idea tungkol sa mga nangyayaring misteryo sa Bermuda Triangle? E-comment mo na yan, dahil open ang ating comment section. Ang idea ko para sa video na ito, mas maganda sigurong dalhin dito yung mga taong mahilig mang-ghost para mawala na sila at hindi na magparamdam pang muli. What? Hahaha, joke lang po. Nagustuhan mo ba ang ating video? Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-iwan ng like, dahil malaking tulong na ito para sa aking munting channel. So papaano guys? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood.